Mahigit 100 kilo ng umano'y mishandled frozen meat ang nasabat ng mga otoridad mula sa isang palengke sa Parañaque City. May news to go. Si Jay Sabale. Jay. Kara, nag-ikot ngayon sa ilang palengke ang National Meat Inspection Service at nakakumpiska nga sila ng ilang mishandled frozen meat. Mahigit 130 kilos ng mishandled frozen meat ang nakumpiska ngayong araw ng National Meat Inspection Service, NCR, mula sa 3 malalaking palengke kaninang nag-iinspeksyon. Una nilang pinuntahan ang La Huerta Market sa Parañaque City, ngunit wala silang nadatnan doon. Sinuwerte naman sila paglipat sa palengke sa Lower Bicutan, Parañaque City pa rin. Dito na sila nakasamsam ng 100 kilo ng mishandled frozen meat, 100 kilo ng buffalo meat na nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo at 28 kilos ng pork na nagkakahalaga ng 150 pesos per kilo. Wala naman nakuha sa pangatlong palengke na ininspeksyon dito sa pamilyang lungsod ng Muntinlupa. Ang ibang tindahan na kanilang dinatnan ay winarningan lamang daw nila dahil may freezer naman, kaso di naman kasya ang dami ng kanilang binibentang karne. Ang ginawang inspeksyon ng NMIS ay regular daw nilang ginagawa, ngunit mas lalong pinaiigting ito ngayong Pasko dahil na rin sa taas ng pangangailangan nito. The moment na naglabas ka ng ganyang klaseng tinow mo na, kailangan situate na mauubos yan and hindi na pwedeng ibalik pa ulit sa freezer para patikasin ulit. Pinapaalalahanan po ng NMIS ang ating mga kapusong tindero at tindera. Kung maaari lamang daw ay sumunod tayo sa Administrative Order No. 6 o tamang paghawak sa mga frozen meat. At para naman sa ating mga kapusong mamimili, maging mapanuri po tayo sa tindahan ng ating mga suki at tignan maigi ang kalidad ng karne na atin namang ihahanda ngayong panahon ng Pasko. At yan muna ang latest mula dito sa Muntinlupa City. Balik sa'yo, Kara. Yes, Jay, paano nga malalaman ng mga mamimili na mishandled yung frozen meat na kanilang binibili? May binigay bang mga pamantayan or criteria or mga telltale signs ang NMIS para malaman natin kung talagang ligtas yung karne na ating binibili? Ang pinaka-importante daw na dapat tignan ng ating mga mamimili, tignan nila kung naka-freezer yung mga karneng ibinebenta sa kanila. At tignan nila kung saan nagagaling, kasi yung iba, nakakahon lang ito. Pag ito'y matigas na, ilalabas muna sa freezer at saka lang ibabalik. Ngayon, ang isa sa mga telltale signs kung ito nga ba ay mishandled, tignan natin kung juicy pa yung mismong karne. Dahil pag ang karne daw ay natuto o napapalambot, unti-unting nauubos yung mismong juice niya o nagbibigay ng flavor. At doon naman nagiging danger ito dahil pwede na itong pasukan ng mga germs. Kara? Jay, ano naman ang parusa doon sa mga tindero-tindera na nagbebenta ng mishandled frozen meat? Kasi delikado ito sa kalusugan ng ating mga kapuso. Sa ngayon, yan ang malaking problema ng NMIS, dahil sabi nga nila, masyadong maliit daw yung pinababayaran sa mga nahuhuli nila at kinukumpiska lamang yung mga frozen meat. At sabi nga ng NMIS, kung maaari lamang daw ay bigyan pa sila ng pangil para mas maparusahan nga itong mga lumalabag sa batas, Kara. So magkano daw yung multa, Jay? Bukod sa confiscation ng frozen meat, ano pa yung ibang parusa? Sa ngayon kasi, Kara, wala pang, hindi ko na itanong kung magkano yung binabayaran, pero as per the NMIS inspector na nakausap natin dito, na ang binabayaran dyan depende sa dami o sa kilo ng mga mishandled frozen meat na nakukuha nila doon sa mismong tendero at tindera. At syempre, doon sa kung ilang beses na nahuhuli itong taong ito. Kara? Maraming salamat, Jay Sabale.